Greetings from Saskatchewan, Canada. Sabi ni Hushi the Cat, di ba? Gloria Marquez, big love shoutout po. In Toronto, Ontario pala, Ma'am Arlene. So ito po mga kababayan, nahanapin ko lang po muna yung ating tawag dito, nakita na issue. So ito na. Ipakita ko sa inyo mga kababayan, itong sinasabi nilang pera daw ni Digong ay galing daw sa droges. Galing daw sa droga ang pera ni Digongyo. So ito, wait lang. Actually, itong issue na to ay galing po kay Sintri or kay Senator Antonio Trillanes. So ito po, ipi-play ko po at pakinggan nyo po kung paano ba nangyari na napakayaman ng mga Duterte. Bukod sa politician sila, bakit milyon-milyon ang droga na transaction nila? Or pera, milyon-milyon ang pera na transaction nila. According kay Senator Antonio Trillanes na tumatakbong mayor ngayon sa Caloocan, mga taga-Caloocan, napakaswerte nyo na po na may mayor kayong ganyan. May paninindigan, hindi kawatan, hindi rapist, at higit sa lahat, hindi addict. Ito po mga kababayan, i-play ko po, pakinggan niyo po. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Isa sa na-discovery namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hamilet. Lahat ito tumutotal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on. So nakita nyo po mga kababayan, milyon-milyon ang pera na pumapasok sa kanila. 40 or 50 to 60 million every quarter or every 6 months pala. Every 6 months, 40 to 50 million pesos, no, na pera mula sa droga. Naku po mga kababayan. Ito sa totoo lang malaking aligasyon ito. Malaking malaking pasabog ito. Mga kababayan ni Senador Antonio Trillanes. Oo, grabe no? Mula kay Michael Yang, Sammy Uy, kayong isa pa. Grabe. Kaya nilang bayaran. Kayang-kaya talaga nilang bayaran yung naturang abogado nila na kinukuha sa ICC. Bakit? Napakalaking pera. Pasagot mo, Kent, about sa pera na nangyaring korupsyon sa DFA. Isipin mo, di lang confi niya, pinapabalik ng COA. 12.3 billion. Oo, Sir Tentoy. Actually, isa din po yan sa topic ko, yung pinapabalik no sa DFP, no? Sa Department of Foreign Affairs na hindi siya Department of Foreign Affairs kalimutan ko anong meaning na mental block ako. Basta DFP, mamaya itatopic natin yan. Actually, hindi siya kasali sa ating pag-uusapan ngayon. Malay nyo bukas. Na 12.3 billion na hindi lang confi na pinapabalik ng COA sa kanya ni Pusit. 'Di ba? Napakalaki. So ito mga kababayan, bukod sa aligasyon ni Senator Antonio Trillanes na ang pera ng mga Duterte ay galing sa droga, meron pa bukod dito. Bakit nasabi ni Senator Antonio Trillanes na galing si Sunny Lim at si Sammy Uy at Sonny Lim? Ganun ba 'yon? So ito pa, isang video. Ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Colonel Acerto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang informahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Acerto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo
na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lip na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Hindi yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Sige, ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Noong panahon na yun, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte. Kaya gumawa siya ng report. Nais niyang informahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lip na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Hindi yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group. Narinig nyo, mga kababayan? Grabe. Grabe ang kabalbalan. Actually, ito mga kababayan, hindi ito laro ha. Hindi ito kwentong barbero, hindi ito kwentong sundalong kanin. Kasi kung hindi totoo ito na nilalabas ni Senador Antonio Trillanes, bakit niwala man lang aksyon ang grupo ni Digong dito? Sa nilabas na ebidensya na konkreto, detalyado mula kay Senador Antonio Trillanes. Diba mga kababayan, ngayon mga DDS, hindi pa rin ba kayo magising? Hindi pa rin ba kayo nagtaka? Ito lang, napaka-simple. Ni minsan, never nangyari yan sa loob ng 15 presidente na dumaan sa ating bansa. Never tayo nagkaroon ng isang economic advisor na hindi pure Filipino, kundi pure Chinese na si Michael Yang. Paano nangyari yun? Na meron tayong economic advisor na pure Chinese. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kababayan, ni minsan ba may narinig kayo na ang economic advisor ng China is pure Filipino? Sabi ni Samuel Uy, naku, Trililing, walang maniniwala sa'yo. Walang maniniwala. Pero napakulong si Digong. Hindi pa ba ebidensya, hindi pa ba pruweba, at hindi pa ba katotohanan yung pagkakulong ni Digong nyo? Di ba? Hindi pa ba pruweba yan? Hindi pa ba yan kapanipaniwala yung pagkakulong ng idol ninyong si Digong na halos hindi na makalaya-laya dahil sa napakadami at katerbang ebidensyang tambak-tambak? Yeah. Bukod doon pangalawang video to. Ito pa, pangatlong video. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan, nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay nawala. Itong asset sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yun. At sinabi na si Michael Yang, isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So, noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo? Si Michael Yang may-ari ng laboratory ng Shabu sa Davao. Ngayon, nung itong si Eduardo Asierto, Colonel Eduardo Asierto, may mission na kung saan i-raid itong Shabu Laboratory sa Davao. Ngunit nung nalaman ito ni Colonel Eduardo Asierto na si Michael Yang pala ang may-ari, pinaalam niya ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nung nalaman ito ni Duterte na sumabit itong si Michael Yang,
Binaliktad daw ang kwento at si Asierto ngayon ang ipapatumba ni Digong. Pinatay lahat ng kasamahan ni Asierto, pinatumba para matahimik itong issue ni Michael Yang na pagmamay-ari itong Shabu Laboratory sa Davao. Kasi masabit si Digong dito. Bakit? Si Michael Yang ay ginawa po ni Digong na economic advisor. Na nakakapagtaka lang din po mga kababayan na nagiging economic advisor siya pero isa naman siyang Chinese national. So paano nangyari yon na merong isang Chinese national magiging economic advisor ng ibang bansa na hindi naman siya dito nakatira? At higit sa lahat, hindi siya rehistrado dito. Bakit mga kababayan? Kapag sa Amerika nga, pag magkuha ka ng citizenship, di ba kailangan 10 years pa? Dito, si Michael Yang naging economic advisor ng hindi naman Pilipino. At bukod dyan, mga kababayan, sa sinasabi ni Sentry, ito naman ang ating ipapakita. 2016, lumabas ang sagot noong 2003 nung nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy at Charita. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay benta ni Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is a job. Lumabas ang sagot noong 2003 nung nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy at Charita. Ito ay inendorso sa kanila. Diba? Makita nyo, mga kababayan? Lumabas ang katotohanan. Para hindi masabit, inutos daw ni Digong ipatumba lahat ng mga nagtrabaho doon sa laboratory na paggawaan ng shabu. Pati yung mga Chinese national na chemist. Pinapatumba para hindi magsasalita kung sino ang amo. Ang problema nga lang, yung mga pulis na inutusan ni Digong ay syempre, kapag may mahuli kang malaking ganun, syempre mapopromote ka. Kailangan mo i-record ngayon, i-detalye mo ngayon. Habang dinidetalye nila ito, yun palang mga nandoon habang hindi pa pinapatumba, nakatestify na. Nakapagsalita na sino amo ninyo, sinong may-ari ng building na to, sinong may-ari ng laboratory na to, nai-interview na nitong mga pulis. Isa na dito si Eduardo Asierto. Na kung saan, nung ni-report ito ni Eduardo Asierto, hanggang umabot ito sa Blue Ribbon Committee kay Gordon, no? Hanggang sa si Gordon ang may hawak ng kasong ito, walang nangyari. Bakit? Binababoy lang ni Digong si Gordon. At sabi ni Digong, ikaw Gordon, kapag mag-speech ka, kailangan ang mga manood sa'yo magdala ng payong kasi habang nagsalita ka, tumatalsik ang laway mo. Yun lang ang sabi ni Digong. Kaya ngayon, pinagtawanan si Gordon, hindi naniniwala ang tao na sangkot si Duterte. Bakit? Kasi ang style ni Duterte noon, dinadala-dala niya sa joke. Naalala nyo nung binira siya ni Dilima? Instead na paniwalaan si Dilima sa sinasabi ni Dilima, ang ginawa nila, kinuntsaba lahat ng drug lord na nakakulong at sinabi na si Dilima ang protector para makulong. At para mabura ang issue at nakulong si Dilima, nilabas nila ang 6 video na ni Junel, ng driver ni Dilima, sa pamamagitan ni Sandra Cam. Si Sandra Cam po ang naglabas ng video nun. Kaya nung alam ni Sandra Cam na lalaya si Laila de Lima, nang hingi ito ng pasensya kay Laila de Lima, si Sandra Cam. Which is, totoo po yan. Bago ko po ito ipagpatuloy ang video na paano katotoo na si Sandra Cam ay isa sa naglabas ng video ni Laila de Lima at ni Junel, gusto nyo ipakilala ko sa inyo, ipakita ko sa inyo na nagsorry si Sandra Cam kay Laila de Lima? Wait lang. Kunin natin ang ating mahiwagang tablet. Ito na, para maniwala kayo.
Si Sandra Campo ang kadahilanan kung bakit si Laila de Lima nakulong. Oo. Dahil naglabas sa 6 video. So, Laila de Lima. Laila de Lima. Ito mga kababayan. Ito gusto nyong malaman? The realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila de Lima. Nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na sa kanyang pagkakakulong. At tumingi na ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali. And the restoration of our friendship is the most important than politics. At ang buhay na naranasan ko sa kulungan ay yan ang lakas na aking kinakapitan upang makamit ko ang hustisya at lalo kung magtutulungan ang kapareho kong mga whistleblower. Hindi ito panawagan kung kanino man, kasi nasa korte na yan. Kundi nasa huwes na, nasa kamay na ng huwes. At ipagdasal natin mabigyan ng kaya ng pagdasal naming mag-ina at ang aking ng pamilya ko at friends, na bigyan ng fair judgment, bigyan ng kalinawan ng puso at isip ang aming hukom. Ganon din po sana sa Senator Quinn. Narinig ninyo mga kababayan? Nanghingi ng pasensya si Sandra Cam. Kasi isa siya sa naglabas ng video ni Jonel at ni Laila de Lima na 6 video na kung saan ginamit daw siya. I was a tool. O ginamit siya para makulong si de Lima ni Digong. Nagamit siya. O, ito umpisa ha. O, pakinggan ninyo ha, sabi niya. The realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila de Lima. And I was used as a tool for the imprisonment of Laila de Lima. Kasi nga, maka Duterte to eh. So, ngayong nakalaya si de Lima, nanghingi siya ng pasensya. Kasi siya po kasi ang may hawak ng 6 video. So, katulad po ito sa nangyari kay Harry Roque, na si Harry Roque daw ang may hawak ng Pulburon video. Tignan nyo, nung nakalaya si de Lima, nanghingi ng pasensya. Sumasalangit sa langkan luluwa ni Sandra. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan, grabe. Di ba? Ito na. Lumabas ang sagot daw noong 2003. So ito naman mga kababayan, ito pa, isang video. Transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para mainganyong mamatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, 100,000, hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupunta nila at pinapatay nila. Yung binuo, yung transition from the Davao. So ibig sabihin, yun ngang sinasabi nila na war on drugs, puro kasinungalingan, mga kababayan. Sa according nga kay Senator Antonio Trillanes, merong reward system na nangyari. Pag high value target, medyo mataas ang price. Pag ordinaryo lang, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ang pinakamalaki siguro. 'Di ba? So, alam nyo na. Ngayon, mga kababayan, dito sa WOD or War on Drugs, no? Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo kay Senator Antonio Trillanes o hindi. Kasi napakasimple lang naman yan eh. Kung hindi totoo itong nilabas ni Senador Antonio Trillanes, means to say, nakasuhan na dapat siya. Means to say, sumagot na dapat itong grupo ni Digong. Ang problema, bakit hindi sila nag-action dito at hindi gumawa ng action or hakbang itong grupo ni Digong? Bakit? Kasi pag once na gumawa ng action o hakbang, makakalkal po lahat ang kanilang kabulastugan. Hindi Makakalkal. Ang kanilang lahat
na kabulastugan. Kaya, yun, mga kababayan, tama po ba? Totoo po ba? Klaro po ba ang ating sinasabi? So ito naman, mga kababayan,